Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Purihin po ang Diyos sa umagang ito na kaloob sa atin ng Panginoon na tayo ay sama-samang magpupuri sa ating Panginoon. Tunay nga na ang Diyos ay karapat-dapat laging purihin. Ang Diyos ay karapat-dapat laging sambahin. Salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na kahit tayo magkakalayo ay binuklod tayo ng Panginoon sa isang layunin na siya ay ating papurihan, siya ay ating pasalamatan. Kaya alam ko po na ang bawat isa po sa atin ay handang-handa na sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At bago po tayo maghayag ng kabutihan ng Diyos, ng salita ng Diyos, ay nais ko po muna pasalamat sa Panginoon sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa amin, sa pag-iingat po sa amin, at mga bawat pagpapala na kanyang ginagawa. Salamat po sa Panginoon dahil ang Diyos ay laging mabuti. Sabi nga, hindi po tayo exempted sa mga pagsubok, pero mas nakikita lagi natin ay ang kabutihan ng Diyos at ang ginagawa ng Panginoon. Kaya salamat sa Diyos. Ang Diyos po ay laging mabuti. Ang Diyos po ay laging tapat. Kaya sa Diyos po ang kapurihan sa lahat ng bagay. At sa oras pong ito ay tayo ay mag-aaral ng salita ng Panginoon at sana ay maging pagpapala po sa atin ang pag-aaral na ito. Sana po ay maging excited tayo na makinig ng salita ng Panginoon kahit hindi po tayo naka-live o aktual na nangangaral, kahit po ito ay sa paraan ng video lamang, ay sana po ay maging interesado pa rin po tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon sapagkat ito po ay mahalagang aral na ibinigay sa atin ng Panginoon na dapat po nating matutunan as a church. Kaya sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos ay pag-aaralan po natin ang nasa Acts chapter 2 verse 42 to 47 o sa Tagalog ay sa Gawa chapter 2 verse 42 to 47. Yan po. Tingnan nyo na lamang po, sasayan po ng inyong mga Biblia, sundan nyo lang po sa Tagalog at para po mas maintindihan po ng bawat isa po sa atin. Gawa chapter 2 verse 42 to 47. Nakita na po, magsitayo na po ang lahat bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ang sabi po dito sa Acts chapter 2 verse 42 to 47, they devoted themselves to apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone has filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together, had everything in common. Verse 45, they sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day, they continued to meet together in the temple's court. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere heart, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their numbers daily those who were being saved. Tayo po ay manalangin. Amen Diyos, purihin ka Panginoon sa iyong salita. Tunay nga Panginoon na napakabuti mo, napakadakila mo. Salamat po Panginoon sa pagkakataong ito ng bawat isa po sa amin na iyong tinipon sa isang layunin upang kami ay Panginoon ay turuan, palakasin sa aming buhay pananampalataya, lalo't higit Panginoon sa amin bilang isang lokal na iglesia ay palakasin po ang bawat isa, buklodin Panginoon sa pagkakaisa. Dakilang Diyos, ang dalangin po namin sa pag-aaral po ng iyong salita, pangunahan po kami ng banal mong Espiritu, turuan Panginoon at bigyang kakayahan upang maunawaan ang mahalagang bagay na dapat po namin matutunan. Maging ang iyong lingkod Panginoon. Umaasa po Panginoon sa iyong biyaya, sa iyong gabay, sa iyong patnubay, sa iyong karunungan na may hayag po ito ng buong katotohanan, buong linaw dakilang Diyos. Nang sa ganoon, ito ay maging karunungan ng mga makikinig dakilang Diyos. Umaasa po kami sa gabay at patnubay ng banal mong Espiritu, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang Diyos at makakapuna po ang lahat. Dito po sa Book of Acts chapter 2, verse 42 to 47, pag-aralan po natin dito yung the United Church o nasabi nga ang nagkakaisang iglesia. Sapagkat kung makikita po natin dito sa ating binasa, sabi dito, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of the bread and to prayer. Everyone was filled with awe
at the many wonders and signs performed by the apostles, all believers were together and have everything in common. Dito po sa talatang ito ay makikita po natin ang paano naging nag-isa ang church o mayroong unity ang church. Kasi Book of Acts highlight the story of the early church, how they started the ministry. Dito pa lamang po, chapter 2 pa lamang po ito ng Book of Acts, ay ito pa lamang yung mga paunang kaganapan kung saan ang church ay nagmi-ministry. Ano po, umpisa ng ministry po ng church. Sabi nga po dito, during their times, they experienced high level of persecution and suffering due to their faith to the gospel of Jesus. Hindi po naging madali sa kanila ang pag-uumpisa ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi nga, lalo tigit ito ay patungkol kay Jesus na kanilang ipinako sa krus at ito'y namatay at muling nabuhay. Ito yung kanilang idininay na tanggapin si Jesus na tagapagligtas. Kaya marami ang kontra sa aral na ito ng mga apostol, na kung saan ang aral na ito ay aral na tinanggap nila mula sa ating Panginoong Hesukristo. Po dito, in this book, it showed how the early church being united in Christ, even they have great trials because of their faith. Even they experience great trials because of their faith. Dito ba pinakita paano nagkaisa, paano naging buklod ang church sa panahon po nung una na kung saan sila ay hindi naging madali ang kanilang panimula ng ministeryo, hindi naging madali ang kanilang pagpapahayag ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus, ay naipakita naman po nila ang kanilang pagiging isa o yung pagiging buklod. Kaya napakaganda po na bilang isang local church sa panahon po natin ngayon, marami po tayong aral na matututunan at example na dapat tularan sa mga early churches. Kaya kung talagang gusto natin ng model church na tularan, walang ibang model church kundi ang mga early churches, sapagkat nandun yung kanilang debosyon, yung kanilang sa Panginoon, yung kanilang pagiging isa bilang church. Or sabi po dito, the church are called and designed for unity. It is the result of union in Christ. Ito po ang disenyo ng church. Dito po tayo tinawag. Dati tayong kaaway ng Diyos, hiwalay sa Diyos, magkakaiba tayo ng pananaw, magkakaiba tayo ng layunin, magkakaiba tayo ng isip at damdamin, ngunit nang tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ito ang magbubuklod sa church para maging isa. Isang layunin, iisang damdamin. Ano po? Kaya napakahalaga po na nakikita, lalo tigit sa isang local church, ang kaisahan o ang pagkakaisa. Masasabi ba natin ang ating local church, ang Logos Fundamental Baptist Church, ay nagkakaisa? Kasi dito po tayo tinawag. Ang objectives, this lesson will help the church to know what is the true unity in the church. Madaling sabihin na tayo ay nagkakaisa. Pero sa pag-aaral na ito, mapapakita ang tunay na pagkakaisa ng church. It helps the believer to understand the importance of unity in the church. Mahalaga po yan bilang isang mananampalataya ang maunawaan ang kahalagahan ng pakikibahagi. Kasi maraming mananampalataya sa panahon po natin ngayon, nangyayari ay member ng local church pero hindi nagiging kabahagi o nagiging kaisa sa layunin ng church. Bakit po nangyayari yun? Kasi maraming mananampalataya ang hindi nakakaunawa ang kahalagahan ng bagay pong ito, yung pagiging kabahagi. Ano po, dumadalo, at yun lamang ang nagiging bahagi. Pero mas uunawaan natin mabuti, mas maiintindihan natin ano ba yung ibig sabihin na kapag ikaw ay naging kabahagi ng local church. Kasi dito, sa Book of Acts, napakalinaw na ipinaliwanag, ipinakita, yung pagiging united nila o yung pagiging isa nila. The two major aspect that requires unity in the church. Ito po yung ating pag-aralan. Dalawa lamang po ito, dalawang aspeto na
nangangailangan ng unity sa church o yung pagkakaisa. Siguro, pag naintindihan natin ito, ay maibibilang na talaga nating tunay ang ating sarili sa pakikiisa sa church. Ano po? Tayo ba'y kabahagi na ng church? Tayo ba'y kaisa na ng church? Yan. Yan po yung tanong na dapat natin pagbulay-bulayan. At sa pag-aaral natin ito, makikita natin tunay ba tayong may pakikiisa sa church. Number 1, unity spiritually. Ibig sabihin, ang mga mananampalataya nung una ay mayroong kaisahan spiritually. Bate po sa ating binasa na talata sa Acts chapter 2, verse 42 to 47, ay doon po makikita yung kanilang kaisahan. Kasi sabi po dito sa verse 42, they devoted themselves to apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of the bread, and to prayer. Ibig sabihin, yung devoted themselves, ibig sabihin dito, they put themselves in. Ibig sabihin, inilalagay nila ang kanilang sarili. Ibinilang nila ang kanilang sarili. They devoted. Sino yung they na ito? Ito kung babasahin po natin, yung pabalik, ay ito po yung pangangaral ni Apostol Pedro at dito po ay may nabautismuhan po na tumanggap sa Panginoon na may higit 3,000. Kasama ang mahigit 3,000 ito na tumanggap sa Panginoon at ang mga naniniwala kay Kristo, anong sinasabi? Sila po dito yung they. Ibig sabihin, the church. Hindi lamang po ito i-individual, kundi ito yung kabuuan ng tumanggap at kumilala sa Panginoon. They. Sila po yung they na tinutukoy doon. Yung kabuuan. Devoted themselves saan? To the apostles' teaching, to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. They put themselves in. They united themselves. Ibig sabihin, pinag-isa nila. Nagkakaisa sila. Saan? Sa apostles' teaching, sa fellowship, and sa breaking bread and to prayer. Kung makikita po natin dito, spiritually, nagkakaisa sila. Isa-isahin po nating mabuti ang mga 4 na binanggit po dito na kung saan ito yung naging katangian ng healthy church. Kung bakit marami ang nadadagdag sa kanila kasi ito yung katangian na kailangan ng church na nagkakaisa. Ito po ay spiritual na bagay. Sabi po dito, sa letter A ay yung apostles' teaching. It means study of God's word. Nung sinabing they devoted themselves into apostle teaching, they make them in apostles teaching. O sila nagkakaisa. Individually, sinasama nila ang kanyang sarili. Pag sama-sama na, nagkakaisa sila saan? Sa apostles teaching o sa study of word of God. Early believers were dedicated to understanding and learning the teaching of apostles which were the foundation of their faith. Ito yung pinagkakaisahan nila. Ito yung pinaglalaanan nila ng panahon. Yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, ito yung kanilang pinagkakaisahan na pinapahalagahan pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sama-sama po sila. Hindi lamang po leader ang nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lang po leader ang nagpapaunlad ng karunungan sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, silang lahat ay mayroon binibigyang halaga nila sa kanilang sarili ang pagpapalago sa pagkaunawa ng salita ng Diyos. Hindi lamang para malaman nila, kundi para maisabuhay nila at masunod ang salita ng Diyos. Ang tanong, ang church po ba nagkakaisa sa ganitong uri ng adhikain, ng ganitong gawain na ang bawat mananampalataya ay sabi nga, may eagerness, may strong desire na matuto, umunlad ang kaunawaan sa salita ng Diyos. Alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, ang nagdi-desire na lamang ng ganyan mga leader. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa na dapat natin pagkaisahan bilang mananampalataya, pagpapaunlad ng salita ng Diyos. AWS, yung ating pinapasukan po ng ating mga leaders. Ano ang AWS? Ang AWS
ito po ay pag-aaral sa pagpapaunlad sa kaunawaan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, ito po ay patungkol sa Biblia, patungkol sa pagpapaunawa sa karunungan, patungkol sa Biblia. Sino ang dapat nag-aaral po dito at sino ang dapat dumadalo? Ang mga taong naniniwala sa Biblia. Ang mga taong may relasyon sa Panginoon. Sapagkat ang araling ito sa AWS, pag-aaral, pagpapaunlad sa pagkaunawa, pagkatuto sa salita ng Diyos. Kung bakit maraming mananampalataya ang hindi umuunlad sa salita ng Diyos kasi walang time. Pagdating sa pag-aaral, okay na, nagbabasa na naman ako. Kaya lang, hindi po sa lahat ng pagbabasa natin, naintindihan po natin ang salita ng Diyos. Meron tayong kailangan magpaliwanag din po sa atin. Amen po mga kapatid. Dito po sila nagkakaisa. Dito sila united na kapag mayroong pag-aaral ng salita ng Diyos, sila ay sama-sama. Dito masasabing united ang church. Pero kapag ilan lamang ang interesado, makikita mo natin, hindi po united ang church. Divided po ang church. Kasi merong may gusto, merong ayaw. Busy po ako. Hindi interesado. Ilan lang interesado. At madalas na interesado, leader lang. Nung sinabing day, leader at mga bagong mananampalataya, nag-aaral, nakikinig ng salita ng Diyos, nagbubulay-bulay sa mga aral na ginagawa ng mga apostol. Amen po mga kapatid. Kaya tingnan po ninyo mabuti. Sa Acts chapter 20, tingnan ninyo kung gaano sila ka-dedicated sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nang unang araw ng Sanlinggo, kami nagkatipon upang magpiraparsong tinapay. Si Pablo'y nangaral sa kanila hanggang hating gabi. Amen? Ang haba. Hindi po sila naaapektuhan ng oras. Minsan tayo, pagka napahaba ng konti ang pag-aaral, parang agad, yung kinikilig na agad, parang nangangati na. Sila po hindi. Yung desire nila na matuto, baliwala sa kanilang oras. Kasi nga, yung desire ng kanilang puso na matuto, malaman ano ang nais sabihin ng Diyos, malaman kung ano ang layunin ng Diyos, malaman ang salita ng Diyos. Kaya sabi dito, si Pablo nangaral sa kanila hanggang hating gabi sa pagkatal sila sa kinabukasan. Kaya nga ito pong pangyayaring ito, pag binasa po natin, mayroon po dito isang binata, si Eutico, na nakaupo sa may bintana, siya po ay nahulog sa ikatlong palapag, ibig sabihin sa third floor. Siya po ay nahulog dahil sa sobrang haba ng pangangaral ni Pablo, pagbabahagi ng salita ng Diyos, ay inabot na po siya ng antok kasi magdamag na po yung pagod. At sabi doon, nung po siya doon ay patay po ang binatang ito. Pero pinakalma ni Pablo ang lahat at bago umalis si Pablo, ang binata pong ito ay nabuhay muli. Umuwi po siya na buhay. At hulaan niyo po kung ano sabi niya nung siya ay bumangon po doon. Nung siya ay mahulog. Kasi nga nangangaral si Pablo, siya ay nakatulog, kaya nahulog sa third floor. Ano po kaya sabi niya? Ang sabi po niya nung mabuhay na huli siya, hindi naman masakit. Hindi po Di ba ganyan po yung mga bata? Para lang magmapahiya pagka natuto. Hindi naman masakit. Hindi po. Biro lang po yun. Ano po? Kaya tayo, pag nangangaral sa salita ng Diyos, huwag tayong patulog-tulog. Baka tayo mabali ang paa ng inuupa natin. Tayo mahulog. Sabihin naman natin, hindi naman masakit. Okay po. Pero dito, yung kanilang dedikasyon, nandun po. Nandun yung kanilang dedikasyon, yung kanilang pagkakaisa, na ang bawat isa ay lumago sa buhay pananampalataya, lalo tigit sa pagkaunawa sa salita ng Diyos. Diyan po dapat nagkakaisa ang church. Na pagdating sa pag-aaral, ay nagkakaisa po. Pagdating sa salita ng Panginoon, paglago, dapat po nagkakaisa. Kaya dapat hindi lamang po leaders ang umatid ng AWS. Samantalahin po natin ang pagkakataon. Tulad ng mga mananampalataya ng una, kahit hating gabi na, sinamantalahin lang ang pagkakataon. Kasi ayaw nilang masayang pagkakataon na may nagtuturo. Ganon din po sa atin as a church. Huwag po natin sayangin ang pagkakataon na may nagtuturo. Kasi darating po ang isang araw, ay wala nang magtuturo. Kaya samantalahin po natin na may nagtuturo pa. Baka darating ang isang araw, pag tayo natuto, tayo naman po maging tagapagturo. Sa ikalalago ng bawat mananampalataya sa pagkaunawa ng salita ng Diyos. Amen po mga kapatid. Sa ikalawa naman po dito ay sa fellowship. They devoted themselves not sa apostles' teaching,
sa fellowship. At sabi po dito ay, yung fellowship na sinasabi po dito ay, they shared life together, building friendship, supporting one another, and enjoying their company. Connection to community and to other believer. Yung fellowship ay nagpapakita ng yung pagkakaroon ng oras na magkakasama. Amen po. Ibig sabihin, kapag ka ang church ay united, may oras sila na magkakasama para bumuo ng isang magandang ugnayan, para sila ay magtulungan. Ibig sabihin, ang kanilang pagtitipon ay pagbuo ng isang magandang ugnayan sa isa't isa. Sabi nga po dito, connection to the community and to other believers. Yung fellowship, hindi lamang sila sasama-sama para sa mga mananampalataya, ganun din naman para maabot po ang komunidad. Yan po ang kanilang pinagkakaisahan. Na nilalagay nilang kanilang sarili sa ganitong uri ng pagkakataon. Sabi dito, joint participation. Ibig sabihin, pagkakaisa, pagkilos na may pagkakaisa. Intimacy, pagbibigay ng malalim na ugnayan. Sa fellowship, papasok po diyan yung ministry po. Sinasabi ni Apostol na mayroon tayong iba't ibang kaloob na bigay ng Espiritu Santo. May kanya-kanya tayong kakayahan. Ibig sabihin, ang mga mananampalataya nung una ay nagkakaisa silang gumagampan ng tungkulin na ipinagagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ginagamit nila ang kanilang mga kakayahan na kaloob ng banal na Espiritu sa ikalalaganap ng mabuting balita, sa ikaaabot ng mga maliligtas. Ano po? Sa ikaliligtas po ng marami. Nagkakaisa po sila na ginagamit po nila. Minsan, ito po ang makikita po natin. Yung United Church, sila po ay nagtutulong-tulong. Nagsasama-sama para paunlarin ang kanilang ugnayan sa isa't isa. Palalimin ang ugnayan sa isa't isa. Ibig sabihin, nagkakaroon sila ng malalim na ugnayan sa isa't isa. Higit lang, ugnayan sa komunidad. At higit sa lahat, ang pinakamahalaga po dito, mayroon silang ugnayan na gampanan ang tungkulin na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Alam niyo po, napakaganda po nito. Kung i-imagine po natin, yung mga church nung unang panahon, sila po ay nagtutulong-tulong pagdating po sa gawain. Hindi po iilan lamang ang gumagampan. Bawat bahagi ay nakikibahagi. Fellowship. Pakikipag-isa. Amen? Sa tingin po natin, sa ating local church, meron na bang unity na ang lahat ng member ng local church ay nakikibahagi sa gawain? Sa fellowship, pinapahalagahan, inilalagay ang sarili, ibinibilang ang sarili pagka may pagtitipon, pag may pagsasama-sama, sa loob man ito o sa labas ng panambahan. Dito po makikita po natin ang kaisahan ng church. Kaya ano po sabi ni Pablo sa Hebreo chapter 10:25, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Ito yung encouragement ng sumulat ng Hebreo. Na kung mayroong papahalagahan, ay ang pagtitipon, ang pagsasama-sama. Sapagkat mayroong gumagawa na hindi ibinibilang ang kanyang sarili. Pero sabi ng Book of Acts, they devoted themselves into fellowship, to the fellowship. Itong mga original na mananampalatayang ito, ay naandun po sila sa pag nagpapahalaga sa bawat pagtitipon. At sabi sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Bakit daw? Kasi lalo na ngayong nakikita natin, nalalapit na ang araw ng Panginoon. Ibig sabihin, ang muling pagbabalik ng Panginoon. Kailan pa ba tayo magsasama-sama? Kailan pa ba natin ilalagay ang ating sarili sa fellowship? Pag wala ng church, ay na-rapture na po yun. Naiwan po tayo nun pagka ganon. Kaya nga, habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng Panginoon, ang dapat ginagawa ng church, sila ay
abala sa pagtitipon. Alam niyo po kung saan abala ngayon ng mga tao? Kung bakit wala sa pagtitipon? Sa ibang bagay, bagay para sa mundong ito. Nakakalungkot man po, even mananampalataya, pagdating sa pagtitipon, neglected. Dahil abalang-abala sa ibang pagtitipon. Pero ang isang united church, makikita po natin nagkakaisa. Pag may gawain, sila'y magkakasama. Sila'y madami. Hindi po leader lamang nandun. Pag may Bible study, makikita po natin. Pag may worship service, may prayer meeting. Masasabi ba natin united ang church kapag 50 persons ang uma-attend ng Sunday worship at 15 lang pag prayer meeting? Masasabi ba natin united po ang church? Hindi po. Hindi po united ang church. Bakit po? Hati ang church. Kasi dito, ang sinasabi po dito ng they devoted themselves to fellowship. Nagkakaisa. Amen po mga kapatid, kung makikita po natin, nakakalungkot man. Sasabihin natin, pag Sunday ay kami, united, nagkakaisa kami, kasi ang dami namin. Kaya lang, pag titingnan mo ang ibang gawain, iilan na lamang pong available. Nasa na po yung united po doon? Madalas, nagkakaisa sa absent, nagkakaisa sa ayaw sumama, nagkakaisa sa ayaw gumampan. Ibang united po yun. Pero ang united church na tinutukoy po ng Biblia, yung pagkakaisa upang lumago ang bawat isa sa buhay pananampalataya. Amen po mga kapatid. Sila yung nagkakaisa para magamit ang kanilang sarili sa Panginoon. Kaya kung meron po tayong dapat pagkakaisahan po natin ang gawain. Gawain ng Diyos. Ibilang po natin ang sarili. Lahat po tayo may kanya-kanya iba't ibang kakayahan. Ang tanong, nagagamit ba ito? Ito yung panahon na dapat tayo makibahagi na makiisa. Amen po mga kapatid. Kasi ito yung nakita natin na magandang ginawa ng church. Nagkaisa po sila. Lahat ay gumagampan sa bawat tungkulin. Sabi pa po dito, sa ikatlo, breaking of bread. Sa breaking of bread, makita po natin, the communion has to praise. Breaking of bread signifies both regular meal and to the observation of the Lord's Supper o yung communion ay remembrance of Jesus' sacrifice. Diba ito yung ginagawa natin every first Sunday? At sa kanila po ito yung regular na ginagawa po nila ito kasi utos sa kanila yon. And remembrance of Jesus Christ. This action has two dimensions. Shared meal that fostered physical and spiritual unity among the believers. And the participation in the Lord's Supper as a central act of Christian remembrance and worship. Kung makikita po natin, yung sinasabi ditong they devoted themselves into breaking of bread, nilalagay nila, tinatalaga nila ang kanilang sarili, sabi nga po sa talata ay breaking of bread sila sa kanilang mga tahanan, meron po itong in public, na sila incorporate, sila sama-sama. Sabi po dito, pagpapakita ng yung physical and spiritual unity. Sabihin talagang hindi lamang sa spiritual, maging sa physical, sila po ay nagkakaisa. Yung spiritual unity po nila dito, nagkakaisa sila sa paniniwala sa muling pagbabalik ng Panginoon. Diba, makikita po natin sa isang pamilyang lagi daw sama-samang kumakain, maraming physical unity. Kaya ito po yung significance po ng kahalagahan ng sama-samang pagkain. Ito po yung nagpapakita ng physical unity. Ibig sabihin sila, physically, dahil may magandang ugnayan sa isa't isa, sila po ay nagkakaisa. At dahil maganda ang kanilang relasyon sa Panginoon, matibay ang kanilang pananampalataya, spiritually sila ay matibay din. Amen po mga kapatid. Breaking of bread. Hindi lamang po yan. Bakit ka po pag tayo nagsasalita, parang laging ang bilis ng oras? Nakakakalahating oras na agad Laging tuloy tayong pandalas. Amen po. Talagang hindi po natin ng isang maikling dapat po ma-detail natin yan dahil ito ay mahalagang maunawaan natin. Pero sabi nga po dito, they devoted themselves in the apostles' teaching. Amen? Devoted po ba tayo? Handa ba tayo na kahit mapahaba ang ating pag-aaral salita ng Diyos, handa po ba tayo?
Amen. Salamat po sa Panginoon. Sabi po dito, yung prayer. The early Christians were devoted to prayer, both individual and corporately, which connected them to God's authority and allow the Holy Spirit to work through them. Kaya sabi nila, they devoted themselves to prayers. Ibig sabihin, individually, they are devoted themselves to prayer. Sila ay nananalangin. Mayroong halaga sa kanila ang pananalangin. Ibig sabihin, mayroon silang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang bawat mananampalataya ay pare-parehas po sila na nananalangin, marunong manalangin. At hindi lamang po yan. Personally, corporately, sila ay mayroong pagsasama-samang pananalangin. Sa panahon po natin ngayon ay sa church mayroon iilan na lamang ang nananalangin. Nananalangin lang kapag pagka nasa loob, kasama ng church, pagka may worship service, ganun. Pero yung personal devotion, personal prayer, ito yung nawawala. Kaya makikita po nating mabuti sa ating pinag-aaralang ito yung dapat na nating makita at matularan na magkaroon ang bawat mananampalataya na pag sinabing Logos Fundamental Baptist Church, ang bawat mananampalataya dyan ay prayerful. Sila po sa panahon po nito ay prayerful. Individually and corporately. Tingnan po natin mabuti. Acts 4:31. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke to the word of God boldly. Kasi dito, si Pedro at si John po ay pinagbawalan na mangaral ng mabuting balita, patungkol kay Kristo. Pero sa halip na sila ay matakot sa bawat banta sa kanilang buhay, ay sinabi nila ito sa mga kaibigan nila sa church, at nang malaman ito ng church, anong ginawa? Sila po ay nanalangin. Sama-sama sila nanalangin at sabi na nayanig ang lugar na kanilang pinanalanginan at they all filled with the Holy Spirit. Yung sila'y napuspos ng banal na Espiritu dahil sa kanilang pananalangin ay anong naging bunga? And spoke the word of God boldly. Mas lalo silang naging matapang na ipangaral ang salita ng Diyos. Alam niyo po yung prayer individually nagbibigay sa atin ng encouragement na magpatuloy sa Panginoon. Yung pagsasama-sama po natin na pananalangin, ito yung nagbibigay sa atin ng kakayahan magpatuloy sama-sama na maglingkod sa Diyos, huwag matakot. Amen po mga kapatid. Kaya napaganda po dito. Sabi pa po dito, sa chapter 12, verse 5 ng Acts, so Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. The church was earnestly praying to God for him. Kasi ay nahuli. Napagbawalan na, ay hindi sumunod, ay ngayon nahuli na ngayon sila, kaya ikinulong. Pero nung ginawa po ng church, nagsama-sama po silang manalangin. Kaya makikita po natin, yung kaisahan ng church, pag may problema, pag may pangangailangan, makikita natin na sila'y nagkakaisa pag sila ay sama-samang nanalangin. Kaya makikita po natin sa prayer meeting kung ang church ay nagkakaisa. Kung tunay na nagkakaisa. Masasabi ba natin ang Logos Fundamental Baptist Church ay tunay na nagkakaisa in terms of prayer or praying? Kaya makikita po natin dito, the church prayed for Peter. Bakit nasan si Peter nakakulong? Ibig sabihin meron silang pangangailangan, may suliranin, at ang suliranin ito ay sama-sama. Alam niyo po yung maganda po dito, na ang bawat mananampalataya ay nagiging kabahagi sa pagharap ng suliranin ng church. Yun po isang maganda po doon, nagiging kabahagi po sila. Hindi sila umaasa na, ay bahala ka na pastor, ikaw naman ang leader diyan, hindi ikaw problema. Bahala ka na diyan kapatid, ikaw naman ang leader, ikaw naman pinagkatiwalaan diyan, ikaw naman problema. Hindi po sila ganoon. Sila ay pinapakita nila na sila ay kabahagi ng church. Sa anong paraan? Sila ay kasama nila na humaharap sa pangangailangan sa pamamagitan ng pananalangin. Amen po mga kapatid, ang ganda, di ba?
ang sarap pagmasdan, ang sarap pagbulay-bulayan. Kung ganito ang church, ay talagang, sabi nga, nakaka-bless maging kabahagi ng isang lokal na iglesia pagka ganito. Makita po natin dito sa unang bahagi po natin na tinuturo, when there is spiritual unity, the church will result to growth of ministry and spiritual growth of every believers. Yan po ang maganda po diyan na resulta. Pagka may spiritual unity, sigurado po nalalago po ang gawain. At higit sa lahat, habang lumalago po ang gawain, lumalago ang mananampalataya. Kung bakit mahina ang paglago ng bawat mananampalataya sapagkat walang pagkakaisa spiritually. Yung nakikibahagi lamang ang nagkakaroon ng paglago. Marami po ang naiiwan. Mapapansin nyo, magkasabay naman sila nabautismohan, magkasabay sila nabautismohan, pero yung isa mas malago. Kasi yung isa, yung isa, hindi. Kaya nakikita po natin yung kahalagan ng pakikiisa. Ang bunga po nito ay magbubunga sa church at magbubunga sa atin personally. Magkakaroon tayo ng paglago sa ating buhay, pananampalataya. Hindi lamang po yan. Sa ikalawa po natin ay unity economically. Pag sinabing economically, patungkol ito sa paggamit ng resources or financial. Yan po yung economically. Sa tamang paggamit. Kasi tingnan po natin mabuti, papaano na ipakita ng mga mananampalataya nung una ang kanilang pagkakaisa economically. All the believers were together and had everything in common. All the believers were together. Sino po yun? Sila po yun yung nagkakaisa ngayon. Sila po yung nagkakasama-sama pong ito. Ang mga anong meron sa kanila? Had everything in common. Mayroon silang pagkakaisa. Ano po? They sold properties and possession to give to anyone who had need. Makita po natin na walang nangailangan sa panahon pong ito. Walang nagdahop, walang naghirap sapagkat sila ay mayroong pagkakaisa economically or financially. Kasi tingnan po natin mabuti. They shared their financial spiritually. Paano nila ginamit yung kanilang financial? They shared their financial spiritually. The verse started all believers were one in heart and mind, or one heart and soul. Sinabing sila yung nagkaisa. They are in common, demonstrating a deep spiritual and emotional connection among them. They shared what they have according to the conviction of the Holy Spirit and their spiritual connection to one another. Ibig sabihin, yung kanilang, sabi nga dito, ang lahat na naandun ay nagkakaisa, may pagkakapare-pareho pagdating po sa, anong pagkakapare-pareho? Pagkakapare-pareho na hindi nangangailangan, hindi nagkukulang. At ang kanilang ginawang action doon ay yung kanilang kayamanan na meron sila, ibinenta nila at ibinigay sa mga nangangailangan. Ang paggamit pong ito ng pagbibigay, sabi nga dito, it is according to the conviction of the Holy Spirit. Sang-ayon sa ibinigay sa kanila ng banal na espiritu na damdamin sa kanila at higit sa lahat, and their spiritual connection to one another. Anong meron sa kanila? Bakit nila nagawa na ibenta ang kanilang mga ari-arian at ibigay sa mga nangangailangan? Sino ang mga nangangailangan ito? Ito yung kanilang kapwa mananampalataya. Ito yung kanilang kapatid sa Panginoon. Ganun kalalim ang kanilang tingin na meron silang ugnayan sa isa't isa. Kaya nga nung nakita nila na mayroong pangangailangan ang kanilang kapatid sa Panginoon, dahil malalim kanilang unawa at ugnayan sa isa't isa, naintindihan nila na ito'y kanilang kapatid, hindi ito ibang tao. Sila'y kapatid nila sa Panginoon. Anong kanyang ginawa? Sa halip na makita natin dito, yung pangangailangan ng kanilang kapatid sa Panginoon ay nais nilang matugunan. Nagbenta sila ng kanilang mga ari-arian at ibinigay doon sa nangangailangan. Alam niyo po, pag tama po ang paggamit at pagpapaliwanag nito, ay tama din po ang resulta. Kasi ito naman ginagamit ng mga iba, spiritual hold-up naman po. Mga prosperity gospel. Sabi niya, kita niyo, mga mananampalataya noon, ibinenta ang kanilang kaya ibenta niyo
at ibigay nyo sa inyong pastor at ipamimigay na inyong pastor sa mga nangangailangan. Kung kayo nagtitiwala sa Panginoon, anumang laman ng inyong wallet, ilagay nyo na dito. Maging ang inyong alahas. Yun. Kaya nangyayari po, nadala na po yung mga nadalo. Kada dadalo, wala nang laman ang wallet, wala na din po mga alahas, wala na kahit ano. Para kung magkano man, di kung ano lang laman ng bulsa, spiritual hold up na po yun. Yan po yung mga prosperity gospel. Kung talaga kayo naniniwala sa Panginoon, nagtitiwala sa Panginoon, pagpapalain, higit pa, siksiglig at umaapaw. Yes, ang Diyos ay nagpapala. Pero hindi ito po sa ganitong kapamaraanan. Kasi tingnan po natin mabuti. Yung pagpapala dito, makikita po natin, yung pagbibigay nila nung kanilang financial ay batay sa pagkaunawa nila sino yung kanilang tutulungan. Alam niyo po, kung makikita lamang po natin ito at maunawaan natin, sino nga ba ang ating mga kasama sa church? Ano po ba natin sila? Ito yung isang malaking suliranin na nangyayari noon, nangyayari ngayon. Na hindi lahat ay nakakaangat sa buhay. Hindi lahat ay maganda ang hanap buhay. Hindi lahat ay may sapat na pinansyal. Mayroon talaga na pangangailangan. Pero tingnan po ninyo, sabi po nung verse, nung ating balikan po natin. The possession to give them one who had need. Binigay po nila sa nangangailangan. Bakit? Kasi naunawaan nila na ito ay kapatid nila sa Panginoon. Malalim yung kanilang ugnayan. Sana ito din po ang ating pagkaisahan. Sana ito din po ang nagkakaisa tayo sa puso, isipan, sa puso, sa damdamin, sa layunin as a church. Na kapag may nangangailangan, ay tingnan po natin sila na hindi ibang tao, kundi kapatid sa Panginoon, especially po ang kabahagi po ng church. Amen po mga kapatid. Huwag po nating tingnan na sila ibang tao. Tingnan po sila natin na kapatid sa Panginoon. At pag ang banal na Espiritu ang kumilos po sa atin, sigurado, hindi kayang pigilan ang pwede nating gawin na tumulong, abutin ang mga kapatiran po nating nangangailangan. Alam niyo po kung bakit maraming mananampalataya ang nanghihina sa panahon ng pagsubok? Kasi sila nga po ay sinusubok ng Diyos, nangangailangang pinansyal, wala pong natatanggap na kalinga mula po sa kapwa mananampalataya. Pag umabsent pa ay sasabihin pa, absent na naman. Gagawin pa kung ano pa maririnig. Ano po? Baka kasi walang pamasahe. Bigyan natin ng pamasahe. Tayo ba nakakaluwag? Amen po mga kapatid. Ganyan po ang tamang paggamit. Kung po sila nagkakaisa. Kung anong meron, sinong wala, tinutulungan po nila. Amen po mga kapatid. Kasi ang tinitinala yung kanilang divine connection. Sila ay magkakapatid sa Panginoon. Letter B, they shared their financial wholeheartedly. Taos puso, ibig sabihin, yung kanilang pagbibigay na generously or through generosity, voluntarily, and sincerity. The communal lifestyle was a direct result of the Holy Spirit's transforming work in their lives, leading to deep love and concern for one another. Mayroong malalim na ginawa ang Diyos sa kanilang buhay, transformation na galing na bunga ng banal na espiritu, kaya nagkaroon sila ng damdamin ng matindi, malalim na pagmamahal at pagmamalasakit sa isa't isa. Ibig sabihin, yung kanilang pagmamalasakit ay totoo, hindi pakitang tao lamang. Bukal sa kanilang puso, totoo sa kanilang puso. Nung sila'y nagbenta, hindi para magpakitang gilas lamang, kundi nakita nila na kailangan ng kanilang kapatid sa Panginoon dahil mahal niya ang mga ito, ay binahagi niya kung anong meron siya upang ang kanyang mga kapatid sa pananampalataya na nagkukulang ay maibsan ang kahirapan, matugunan ang pangangailangan. Amen po mga kapatid. Kaya nga sabi dito, as a direct result of their action, sabi ng chapter 4, verse 34, there were no needy person among them. Imagine po ninyo, hindi lahat mayaman sa panahon po nila.
Pero ang sigurado, walang nangangailangan. Ibig sabihin, walang kinakapos, walang naghihirap. Bakit? Kasi mayroong pagkakaisa economically, financially. Tanong po dito, anong ating nararamdaman kapag may nabalita tayo ng mga kapatid natin na may pangangailangan pinansyal? Especially pag tayo ay meron. Anong ating nararamdaman? Yung nagigipit, kasi nga may pagsubok na pinagdadaanan, pinahintulot ng Diyos na ano. Huwag naman sanang lagi nating maramdaman. Ayun kasi matigas ang ulo eh. Sinasabi ng dumalo eh, hindi nadalo eh. Para ba sinisisi pa? Sana po ang ating maramdaman, paano natin aabutin, paano natin tutulungan ang kapatirang ito. Alam niyo po pag ginawa po natin yun, magkakaroon ng kasiglahan sa buhay pananampalataya yung taong dumadanas ng matinding pagsubok sapagkat makikita niya ang ginagawa ng Diyos. Amen po. Sana, alam niyo po kung titingnan po natin mabuti ito, pinag-aaralan natin ito. Sabi nga po dito, the believers voluntarily sold their property and possession to distribute the proceeds to anyone in need. Hindi pinilit ng mga apostol, hindi sinabing, hindi binudol. Hindi pinangakuan ng kung ano-ano. Buong puso nila ito kasi bakit? Nakita nila na yung mahal nilang kapatid sa Panginoon ay nangangailangan. Kaya ang resulta ay voluntaryo nila itong ibinenta ang kanilang mga ari-arian. Hindi po sinasabi na sa atin na magbenta rin tayo ng ari-arian. Pero kung itong conviction sa atin, wala pong masama. Ang sinasabi po dito, ang prinsipyo, magkaroon tayo ng malasakit sa kapwa natin, lalo't higit kung tayo naman ay mayroong kakayahang tumulong. Huwag nating pigilan ang ating mga kamay na maging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Pinagpala tayo ng Diyos upang maging daluyan ng pagpapala, huwag po nating solohin ng pagpapala. At sigurado po, ang mga dinadaluyan ng pagpapala, lalong dadaloy ng pagpapala po diyan. Sabi dito, this was not force, but a natural outlaw of their transformed life. Hindi sila pinilit, kundi kusang lumabas. Sabi nga po dito, bunga ng kanilang transformed life. Alam niyo po, sabi nga, wala na yung kanilang pagiging makasarili. Namatay na po yun. Wala na yung kanilang dating pagkatao na dating makasarili. Ganun din po sana sa church. Wala na sana ang ating dating pagkatao na iniisip lamang natin ay ating sarili at wala tayong pakialam sa ating kapwa. Kung mayroong isang magmamalasakit sa atin, walang iba sana kundi ang kapwa natin mananampalataya. Amen po mga kapatid. A voluntary choice driven by the spiritual conviction and a deep love for their fellow believers. Kasi tingnan po ninyo, sabi dito, sa Acts chapter 4 verse 37 to 36, Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostle called Barnabas, yung tinatawag ni Barnabas, the son of encouragement, sold a field. Pag field po yun, ay malawak po talaga yun. Hindi po yun basta lamang maliit na lupa. Field po kanyang He owned. Anong ginawa niya? And brought the money and put it into the apostles' feet. Ibig sabihin, ibinigay niyang autoridad sa mga apostol kung paano ito gagamitin. Alam niyo po, ganito, kung tayo ay tutulong at tayo magbibigay, nais natin tumulong, huwag natin masyado ng silipin kung saan pa nagamit. Minsan kasi, yung sobrang pagsilip sa kung ano, parang hindi na natin hinahayaan na gamitin ng leader o pagtiwalaan ng mga leader kung paano nila ito ginagamit. Kasi pinakita dito ay pinagkatiwalaan nila yung mga leader. Especially ang mga apostol. Pagkatiwalaan po natin, kung tayo man ay mayroong mga binibigay, ipagkatiwala po natin yon. Kasi sila na po ang may pananagutan sa Diyos. Huwag na nating silipin detail by detail pa. Kasi minsan mayroong ganun po, yung nagbigay, talagang napakataluti. Baka nasayang, baka ano. Hindi naman po, ang sinasabing huwag na nating alamin. Pero ang sinasabi po dito, yung sa sobrang pagsusuri na parang pinagdududahan na yung paggamit. Pero dito, sabi dito, ang laki nung ipinagkatiwala niya doon sa apostle at pinaubayan niya sa
apostol kung paano ito gagamitin. At sigurado, ang mga apostol ay ginamit naman po ito sa tama. Kaya nga sabi doon ay, walang nagkulang sa kanila, walang nagdarahop sa kanila. Amen po mga kapatid. Kaya pagkatiwalaan din po natin financially ang ating mga leader of the church. Amen po mga kapatid. Sana po mas naiintindihan po natin yung kanilang kaisahan. Spiritually, financially, mahalaga po yan na magkakaroon ng kaisahan. Kasi tingnan po natin, the needs of the ministry and the needs of every believer can be met if the church are united financially. Ang sarap mapabilang sa ganitong uri ng church na meron po ang sinaunang church. Sa panahon na may pangangailangan ka, alam mong may church na tutulong sa iyo. Alam mong may church na gagabay sa iyo. Kaya nga po, itong ating lahat ng nalilikom, ay saan po ito ginagamit? Kaya dapat maging marunong din po ang gumagamit. Ginagamit po ito sa misyon. Ginagamit din po ito sa pag-abot ng mga kaluluwa. At ginagamit din po ito sa bawat mananampalataya na nangangailangan. Minsan kasi, ang daming pera ng church, pero ang daming naghihirap na mananampalataya. Bakit po? Kasi maling paggamit. Kung nangangailangan po sila, ay sigurado dapat, kung financial po yan at may kakayahan ng church, dapat tinutulungan po ito ng church. Ay hindi, at baka maubos ang ating pundo pagka tayo wala tayong gagamit Masyado tayo pong sigurado po pag ginamit natin sa tama, hindi pa yan uubusan ng Panginoon. Lagi po yung may laman. Amen po mga kapatid. Di ba kaya nga tayo dati merong mission fund, mission care. Kung ang bawat mananampalataya nagkasakit, ano bang kailangan, bibigyan po natin. Kung may na-confine, anong kailangan, mabigyan din po ng financial. Kung nagigipit, dapat mayroon din mga kapatiran na nagbibigay. Amen po mga kapatid. Ito po yung napakaganda. Kung makikita lamang po natin ito kasi isa po tayong pamilya. O yun naman pong nangangailangan, huwag naman pong aabusuhin kasi ginagawa naman ng iba, inaabuso naman. Yung sabi ni Pastor, pagka lumapit lamang, hihingi tayo ng hihingi. Hindi po ganoon. Tamang paggamit po ng pinansyal. Kasi ang sigurado po doon, pag tama po yan ay pagpapalain po yan ng Diyos. Pag hindi po tama ang lahat, lagi po yung may kalakip na consequences mula po sa Panginoon. Kaya makita po natin, napakahalaga ng united po tayo pagdating po sa spiritual and economical. So pagtatapos po natin, sabi po dito, the true united church are work together to grow individually for the growth of the ministry. Amen? Napakaganda na po. True united church. Work together. Nagtutulong-tulong, nagsasama-sama para lumago individually. Para saan? To the growth of the ministry. Para lumago din po ang simbahan. The believers that true part of a local church is involved in the ministry that will help him to grow to his or his faith physically and financially. Kasi kung talagang member tayo ng isang lokal na iglesia, dapat tayo nagiging kabahagi. Hindi pwedeng tuwing Sunday lamang po tayo. Tingnan po ninyo, God will bless the church that has unity. Ang sabi, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Bakit po? Araw-araw, araw-araw may nadadagdag. Ay tayo, ilang buwan na, ilang taon na, wala pong madagdag. Kasi mayroong pagkakaisa ang mga mananampalataya. Alam nyo po, yung pagkakaisa natin, ito'y makakapag-impluwensya pagka mayroong isang loving environment, sigurado po 100% makaka-encourage po tayo. Hindi pa tayo nagsasalita ng patungkol kay Kristo at nababalita na yung mga mananampalataya dyan, ay masarap yung makisama, mababait yung mga yan, mapagkalinga yung mga yan, marunong magmahal yung mga yan, at nagmamahal yan ng totoo. Pero pagka yung, nag-aaway-aaway yung mga yan, gugulo na yan. Sa palagay po ninyo, may mga gustong sumama sa atin, di ba po wala? Pero pagka ganito po nakikita, kaya bakit nadadagdag sa araw-araw, dinadagdag ng Panginoon sa kanila? Kasi nga, maganda yung environment na meron po ang church. Healthy church po sila. Sana ito po din ang ating ma-practice. Ito din po yung ating
ma-adapt. Kasi, observe po ninyo, ilang beses, dumalo sa atin na ilang beses, bakit hindi bumabalik? Baka may problemang nakikita, hindi healthy, hindi masarap kasama ang church. Walang naramdaman na pagkalinga sa kanila. Kaya dapat makita po sa church ay ang pagkalinga. Kaya sabi po dito, makita po natin, the true united church are work together to grow. Naulit lang po yung isa. Kasi tingnan po natin, sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 14, just as a body, though one has many parts, but all its part from one body, so it is with Christ. For we were all baptized by one Spirit, so as we form one body, whether Jews or Gentile, slave or free, and we were all given to one Spirit to drink. Even so, the body is not made up of one part, but of many. Sabi ni Pablo, kasi ang konteksto dito yung pagkakaisa. Ang katawan, bagaman iisa, ay hindi ito iisa. Binubuo ito ng maraming bahagi. Ibig sabihin, kung ang isang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, dapat gumagawa ang bawat bahagi sa ikauunlad ng katawan. Makikita po natin sa simpleng tinuturo ni Pablo, ang United Church ay gumagawa po ng magkakasama sa ikauunlad po ng iglesia. Amen po mga kapatid. Hindi masasabing tayo ay bahagi ng katawan kung hindi tayo nagiging kabahagi ng pag-unlad ng katawan. Hindi rin tayo masasabing tunay na kabahagi ng iglesia kung hindi tayo napapabilang sa ministeryo o sa paglago ng isang church o ng isang gawain. Tingnan po natin dito. Ito po yung pagbulay-bulay natin sa ating mga sarili. Ako ba ay tunay na may pakikisa sa church? Itong tanong na ito, tunay ba na tayo may pakikisa sa church o nagiging kabahagi ba talaga tayo sa gawain ng church o Sunday lang? Ikalawa, paano ko may papakita o naipapakita ang aking pakikisa sa church? Isang personal question po ito na dapat po nating pagbulay-bulayan. Kasi ang tunay na kabahagi ng church ay gumagawa kasama ng church. Hindi po yan naiiwan. At ang tunay na nagkakaisa ng church, sama-sama yang gumagawa. Hindi po iilan lamang, hindi po leader lamang. At pag nagkaisa po ang bawat mananampalataya, ang sigurado po ay pagpapalain ng Diyos ang bawat gawain. Amen? Hindi magkukulang ang bawat gawain. Amen po. Kaya napakahalaga po ng ating pakikiisa. Sana po na-bless po tayo sa pag-aaral nito. Sana po na-encourage tayo. Sana na-challenge tayo na kung mahabang panahon na wala tayong ginagawa para sa church, ito na po yung pagkakataon na kinikilos tayo ng Diyos. Na anumang kakayahan meron tayo, gamitin na po natin para sa Panginoon upang magampanan ang ministry. Kung bakit ang mga leaders ay hirap na hirap gumawa kasi ang daming gawain kasi walang nakikiisa sa gawa. Hindi po masasabing nagkakaisa ang church kapag marami ang attendance ng linggo. Masasabi lamang na nagkakaisa ang church, tunay na nagkakaisa, kapag marami pag linggo, pag marami pag prayer meeting, kapag marami din at nagkakaisa sa gawain. Amen po. Sana po ay nilid tayo ng Panginoon sa tamang landas na ating ginagawa, na ating dapat gawin bilang isang church, bilang isang kabahagi. Tanong, handa ba tayo na maging tunay na kabahagi ng church? Handa ba nating ilagay ang ating sarili sa church? Di laban po physical, involved po ang financial. Amen po mga kapatid. Pagpalain po ng Diyos ang mensaheng ito ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amin Diyos Ama na dakila sa lahat. Salamat po minsan pa Panginoon sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti, Diyos na dakila. Alam po namin Panginoon na sa iyong panalangin ay nais mo'y magkaisa ang church. Kaya naman dakilang Diyos, dalangin po namin sa pag-aaral na ito, buklodin mo po ang church sa pagkakaisa, lalo tigit sa paggampan sa tungkulin, lalo tigit sa
pagpapalakasan dahil ang buhay po ngayon ay pahirap ng pahirap, pagulo ng pagulo, walang dapat ibang magmalasakitan, walang ibang dapat magtulungan kundi ang bawat mananampalataya. Kaya dakilang Diyos, umaasa po ng Panginoon na ang aral na ito tatanim sa puso at isipan ng bawat isa at magkakaroon po ito ng resulta ng pagkakaisa. Amen Diyos, salamat po at ikaw ang nag-ingat sa amin, ikaw po ang naggabay. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, salamat po sa Panginoon at ang Diyos po ay laging mabuti sa buhay ng bawat isa. Salamat po at nakatapos po tayo ng pagbabahagi. Talagang hindi po malimitahan ng at least below 1 hour. Talagang tinitipid na po yung pero alam po natin na ito ay nagiging karunungan sa bawat isa. Kaya salamat po sa bawat isa po sa atin. Salamat po sa inyong pakikiisa sa gawain ng Panginoon. Purihin po ang Diyos.